Sinubukan ng GMA News kasama ang ilang pasahero ang panukalang 40 km kada oras na tinatawag na speed limit. Para po yan sa mga pampasaherong bus sa Metro Manila. Ang oras ng biyahe abay dumoble. Pero sabi ng ilang traffic enforcer, hindi bali na lang, basta iwas disgrasya. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa Long Center sa Quezon Avenue, Quezon City ang destinasyon ng magkaibigang Melanie at Mean para kumuha ng papeles. Mula Litex hanggang Quezon Avenue, 10 minuto lang daw ang inilalaan nila kasama na rito ang paghihintay ng bus na masasakyan. Dahil sa balak ng DOTC na gawing 40 km per hour na lang ang takbo ng mga bus sa Metro Manila, susubukan ng magkaibigan kung uubra ang panukala ng ahensya sa mga gaya nilang empleyado na walang sariling kotse. Kasi gagawin ng 40 km per hour, tingin mo para sa'yo okay lang yun? Tignan muna natin. Opo, depende po kasi. Sa crew cab namin sumakay ang dalawa sa takbong 40 km per hour. Ano pakiramdam? Parang namamasyal lang. Parang walang appointment. Ayun po, parang nasa position ka nga ng live eh. Alas 2 kami umalik sa Litex. Habang sakay ng crew cab, makikita ang pagkainip dahil sa mabagal na biyahe gayong walang traffic dahil hindi naman rush hour at kakaunti ang sasakyan. Ang sabi nila, 10 minutes lang ang biyahe from Litex hanggang dun sa Long Center sa may East Avenue. So, 7 minutes na. 3 minutes na lang. Eh, nandito pa lang kami sa Luzon Avenue. Nadoble ang travel time na magkaibigan dahil eksaktong 2:20 na nang dumating kami sa Long Center. Dating 10 minutong biyahe, naging 20 minuto. Parang di po siya appropriate para sa mga workers at sa students. Tapos, So ano mga tingin mo? Mga ilan dapat? siguro mga 60 po. Parang sa Commonwealth. Ay, opo, 60. Sinubukan din naming bumiyahe sa takbong 40 km per hour sa EDSA. Mula Monumento hanggang Cubao, inabot kami ng 30 minuto. Pero ayon sa mga bus driver, 10 to 15 minutes lang daw ang travel time lalo't hindi naman traffic at hindi rush hour. Ang normal daw na takbo nila, 70 hanggang 90 km per hour. Kahit pa 60 km per hour lang ang speed limit sa EDSA. Dahil mabagal, karamihan sa mga driver na nakausap namin nagsabing makatitipid sila ng 50 hanggang 200 pesos kada araw. Dahil sa mabagal na takbo ng sasakyan, hindi na kailangang diinan ang pag-apak sa silinyador. Pero ang problema, lahat ng pasahero na sumasakay sa kanila gusto raw ng humaharurot na biyahe. Hindi obra po. Kasi lalo lang magkaka-traffic po yung 40 kilometers per hours. Yung mga pasahero lang, iba nagmamadali. Hindi na maano ng takbo ng kung 40 kilometers lang. Marami malilig. Kung sa gas po. Ay matipid yung pagkaganon lang. Kung sa mga driver at pasahero, karaniwang hindi pabor sa bagong panukala, ang mga traffic enforcer gustong subukan ang bagong patakaran. Iwas disgrasya raw kasi lalo't may mga aksidenteng kinasangkutan ng di na mabilang na bus at beses ng kumitil ng buhay. Minsan yung gitgitan kasi nagkukos din ng traffic yan eh. So parang ganun, mas nagiging smooth daw Yung traffic. agawan nila. Oo, yun. Sa agawan ba nagkakaroon din ng aksidente? Oo, minsan nagkakaroon ng aksidente, tapos yung plugin mismo, yun ang nagkukos ng traffic mismo. Kasi nag-aagawan sila ng pasahero, kaya medyo... Cesar Apolinario,